Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayong linggong ito, ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, isinalaysay ni Jesus ang parabola tungkol sa mayamang lalaki at kay Lazaro. Ang mayaman ay nabuhay sa karangyaan araw-araw. Suot ang pinakamagarang damit at kumakain ng masasarap na pagkain. Samantalang si Lazaro ay isang pulubi na puno ng sugat, nakahandusay sa pintuan ng mayaman, umaasang makakain kahit tira-tira mula sa mesa. Ngunit nang dumating ang kamatayan, nabaliktad ang kanilang kapalaran. Si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham at ang mayaman na may naghirap sa apoy ng Hades. Dito ipinapakita po ni Jesus na ang tunay na kasalanan ng mayaman ay hindi yung pagkakaroon ng kayamanan, kundi ang kanyang kawalan ng malasakit. Araw-araw niyang nakikita si Lazaro, ngunit siya ay nanahimik. Hindi siya gumawa ng anumang hakbang upang tulungan ang taong naghihirap sa kanyang harapan. Ang pagkabulag at pagkamanhid na ito ang naglayo sa kanya sa awa ng Diyos. Mga kapatid, kung tutuusin, marami pa ring Lazaro sa ating paligid ngayon. Mga kapatid na nagugutom, mga kabataan na hindi makapag-aral, mga may sakit na walang maipambili ng gamot, at mga pamilya na naghihintay ng atensyon o ng ating atensyon at malasakit. Madalas, abala po tayo sa sariling buhay, sa trabaho, cellphone, o personal na problema. Kaya hindi po natin napapansin ang kanilang pagluha. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay paanyaya. Huwag tayong maging bulag o manhid sa ating kapwa. Mga kapatid, hindi lamang po ito totoo sa personal na antas. Totoo rin po ito sa ating lipunan. Sabi nga ng isang komedyante, no? Sunod-sunod yung panalo ng ating mga kababayan ngayon. Halos isang araw lamang sa iba't ibang larangan sa buong mundo. Sa musika, tulad ni Jessica Sanchez. No? Kahit sa pageantry. Kahit sa fashion, sa Project Runway, tulad ni VJ Floresca. No? Kahit sa munting bagay, magsaya man lang tayo. Maliliit na mga victories, hindi po ba? O tagumpay. No? Ipinapakita nito yung mga taglay na galing ng ating mga kababayan, yung kanilang husay. Ngunit nakalulungkot, dito mismo sa sariling bayan, tila palaging talo tayo. Bakit? Sapagat sa halip na malasakit at tapat na paglilingkod, madalas ay korupsyon, pansariling interes at pagkamanhid sa kapakanan ng tao na nangingibabaw sa ilan sa mga pinuno. Dahil dito, mga kapatid, nananatiling mahirap ang marami at tila hindi makabangon ang ating bansa. Mga kapatid, ito mismo ang larawan ng mayaman sa Ebanghelyo. Isang taong abala sa sariling kasayahan, ngunit walang malasakit sa kapwa. Kaya ang Ebanghelyo ay malinaw na paalala, kung hindi natin bibigyang pansin ang mga Lazaro ng ating panahon, hindi tayo makapapasok sa tunay na kayamanan ng langit. Ngayon, magandang itanong po ito natin sa ating mga sarili. Sino ang Lazaro sa ating buhay na madalas kong hindi pinapansin? Pamilya ba na nangungulila sa aking oras at pagmamahal? Kapitbahay bang walang-wala
na maaari kong tulungan kahit sa maliit na paraan, o kay ang buong buhay natin o buong bayan natin na naghihintay ng ating katapatan at malasakit sa halip na manahimik sa gitna ng maling sistema. Mga kapatid, ang tunay na kayamanan ay hindi ang dami ng ating naipon, kundi ang dami ng ating naibahagi. Hindi natin madadala sa kabilang buhay ang ginto, pera, ari-arian, milyong-milyong nakadeposito sa bangko, lalo tigit kung hindi naman to sa atin. Ang tunay na dadalhin natin ay ang mga gawa ng pagmamahal, ng awa at malasakit sa ating kapwa. Kaya habang may oras pa, gawin natin ang mabuti. Lagi ko pong sinasabi sa aking pagninilay, ang pananampalataya, mga kapatid, hindi lamang po ito nakasentro sa pagdarasal. Nakakatulong po sa atin yun para mapalapit sa Diyos. Ngunit hindi lamang po nakasentro doon. Hindi lamang nasusukat sa dasal at pagsisimba, kundi higit sa lahat, sa pag-ibig na ipinapakita natin sa kapwa. Sa huli, sa bawat pagtulong natin sa mga Lazaro ng ating panahon, nakikibahagi tayo sa tunay na kayamanang walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen.